sa ating Panginoon. Awitan, purihin ang batong kumpihan. Ang Diyos siyang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak, ng may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa At sa inyo, inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa sa isip, sa salita at sa gawa, at at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang kaliwanagan ng budhi at isipan sana ng mga namumuno sa ating bansa. Kaya din pagdasal natin ng mga tumutulong sa atin sa ating simbahan. Ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga may pinagdaraanan sa buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo po at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan ang sariling gusto
nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin, sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin, lahat ng kaaway agad lilipunin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kaniyang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kaniyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito na wala na ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakarinig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Nakabubuisit ang mga taong hindi pinagbubuti ang kanilang trabaho. Halimbawa, yung mga nasangkot sa mga maanomalyang flood control projects na yan. Halimbawa po yung nararanasan ko ngayon personally. Kasi yung mga tiles dito sa kumbento, nag-angatan, nakakainis. Parang gusto kong tawagin yung mga gumawa. Hindi ko naman talaga pagagalitan. Konsensyohin ko lang kung pwedeng makonsensya. At sabihin ko sa kanila na sana pinagbuti nyo yung gawa para hindi na tayo kumasta pa. Dahil yung ginagastan naman natin dito ay hindi naman pera ko kundi pera ng simbahan. Sana next time pag gumawa kayo sa ibang lugar, pagbutihin nyo na. Katulad din nung isa kong kaibigan na nagpagawa ng headlight ng kanyang sasakyan. Isa lang yung headlight na may problema. Pagkatapos doon niya ipagawa, ang problema, dalawa na. Dalawa na yung headlight, hindi sumisindi sa sasakyan niya. Nakakainis kasi nakapag-aaksaya ka ng panahon, ng lakas, at maging ng pera. Buti na lamang ang Diyos ay hindi ganito. At yan po ang pinapakita sa atin ngayon sa ating mabuting balita. Pagkatapos pagalingin ni Kristo, ang isang lalaking bingi at utal, nang gilalas ang mga tao. At nasabi nila, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? He has done all things well. Ano bang ginawa ni Jesus? Una, He healed the man personally. Hinawakan niya, hinarap niya, inakay niya, binigyan niya therefore ng halaga. Kasi ang mga may sakit dati, hindi binibigyan ng halaga. Sapagkat isa sa mga dahilan ay ang sakit ay tinitingnan bilang epekto ng kasalanan. Kaya sa pagkapagaling na ginawa ni Kristo dito sa bingi at utal na ito, hindi pa man niya pinapagaling yung sakit ng katawan ng tao. Pinagaling na niya yung damdamin ng tao. He healed him personally. He also healed him
sensitively. Sinabi dito na may mga kilos pa si Kristo na kumuha ng putik, inilagay yung kanyang mga daliri sa loob ng tenga, sinuot sa tenga ng lalaki. Tumingala siya at nagbuntong hininga, sinabing ephata. Pupwedeng ito ay kilos ni Jesus para makarelate yung bingi at pipi. Para mahiwatigan ng lalaking ito na pinapagaling siya ni Kristo, na gumagawa si Kristo ng paraan para pagalingin siya. Yun ay pinihatig ni Jesus sa pamamagitan ng mga kilos niya. Pwede namang hindi niya gawin ito, di ba? Pwede namang salita lang ni Kristo, gumaling na yung tao. Hinawakan pa niya at may mga kilos pa siyang ipinakita sa kanya para makarelate siya. Para kahit papaano ay di man niya naririnig, nahiwatigan niya yung ginagawa sa kanya. Kasi yun ang kailangan niya. Kasi pipi, bingis siya. Yung paglayo din ni Kristo sa kanya mula sa karamihan, sign of concern yun eh. Kasi pupwedeng sa tagal-tagal niyang hindi nakakarinig, pag nakarinig siya, maratel siya, mataranta siya, makapagtawanan siya. Yung mga noise ay bigla niyang marinig na hindi naman niya nakasanayan, pupwedeng yun ay makapagpapiglas sa kanya, pwedeng masyak siya. So, inunti-unti talaga siya ni Kristo. Di ba? Ang galing ng concern sa kanya ni Kristo. And He healed him completely. Ang sabi dito, nakapagsalita na ng malinaw. Nakarinig na rin sigurado ito ng malinaw. Aside from the fact that He healed him, Jesus healed the man. Not just physically, but also psychologically, emotionally, and spiritually. Yung pagpapagaling ni Jesus sa kanya ay pagpapakita rin ng pagpapatawad ng mga kasalanan niya. Sapagkat sinasabi naman din ng ating Panginoon, madalas, sa kanyang pagpapagaling, ang kanyang pagpapatawad na rin. So, that's it. Kaya nga, hindi nakapagtataka na namangha ang mga tao at sinabi nila, He has done all things well. Anong buti ng lahat ng kanyang mga ginawa? At yun po ay hindi isolated case. Ganon si Jesus. Wala siyang ginawa na palpak. Wala siyang ginawa na tipid. Wala siyang ginawa na back job. Wala siyang ginawa na kaagad-agad ang bilis na nawala. Nasira. Wala. Mula pa nung una, ang Diyos sa kanyang paglikha sa daigdig na ito, perfect na lahat ang kanyang mga nilikha. Matatandaan natin na ganun din ang ating Panginoon. Because lagi niyang ibinibigay yung best niya. Lagi niyang pinagbubuti ang mga gawaan niya. Kaya naman ito ay magandang paalala para sa ating lahat. Lalo pa tinitingnan natin ang ating sarili bilang proyekto ng Diyos. Hinuhubog niya tayo, ginagawa niya tayo na maging katulad niya. Katulad niya na banal, katulad niya sa pagmamahal, katulad niya sa pagbibigay, katulad niya sa pananampalataya, katulad niya sa pagiging malapit sa Diyos at mapagmahal sa kapwa. Ito'y isang paalala sa ating lahat na pupwedeng dumaan tayo sa maraming mga pagsubok, pupwedeng dumaan tayo sa maraming mga disappointments, pupwedeng dumaan tayo sa maraming mga problema, but in the end, makakaasa tayo na kung tayo lagi lamang susunod sa kaniyang kalooban at magpapaubaya sa kaniya, in the end, we will look back into our lives and realize He has done all things well. Ginawa niyang mabuti ang lahat sa buhay natin. Sulit yung pagod natin, sulit yung paghihintay natin, sulit yung mga pagdarasal at sulit yung pananampalataya natin. Kasi gagawin niyang lahat na mabuti para sa atin. Now, kung sakaling dumating naman yung panahon na walang direksyon ng buhay natin, na ang dami nating pagkakasala, na sinisira na natin ang buhay natin, maging ang buhay ng iba, lalong-lalo ng ating pamilya, tingnan natin ang ating sarili sapagkat siguradong yun ay hindi gawa ng Diyos. Gawa yun ng dyablo. Siguradong kung magkakagayon ay nagpasa ilalim na tayo sa kapangyarihan ng dyablo. Sabi nga ng ating Panginoon sa John 10 verse 10, the thief or the devil comes only to steal, to destroy, and to kill. Ang ibig sabihin lamang nun ay tumulad na tayo kay Solomon sa ating unang pagbasa na sinira ang buhay niya dahil hindi siya sumunod sa mga alintuntunin at utos ng Diyos. Doon lamang kasi talaga magkakaloko-loko ang buhay natin. Kapag
hindi natin ipinaubaya sa Panginoon ang buhay natin. Maliwanag po ang sinasabi sa Proverbs 19 verse 3, their own folly leads them astray. Ang kanilang kahangalan ang siyang nagdala sa kanila ng kapahamakan. At ang kapahamakan na sinasabi dito ay resulta ng kahangalang magdepende sa sariling kakayanan. Yan ang ginawa ni Solomon. Namuhay siya na parang ang Diyos ay hindi niya kailangan sa kanyang mga pagkapasya, sa kanyang desisyon at sa kanyang pamumuhay. Huwag po natin siyang gayahin. Lagi tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon para sa atin upang ang biyaya niyang nakatakda para sa atin ay maganap at malubos, hindi mawala o maubos. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat anak niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo. Di ringgit ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, nagpapaubaya po ako sa iyo. Inihiling ko sa iyo ang inspirasyon at ang lakas ng loob upang ipagkatiwala ko na sa talaga sa iyo ang buhay ko. Na sumunod na ako sa kalooban mo sapagkat wala namang kinapuntahan ng kayabangan ko ang kahangalan ko na sundin ang aking gusto. Marami kong desisyon na pinagsisihan. Marami akong sitwasyon na napuntahan na hindi ko dapat kalagyan. Marami akong mga pinalampas na mga ginito ang pagkakataon. Tulungan mo po ako mula ngayon ay ayos ang buhay na ito upang gawin mo o maganap sa akin ang kalooban mo. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos makatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kay Jesus, mayroong mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, Lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pag-aalay po. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang tanging sa'yo lamang. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang tanging sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Pagkalobong ito ay aming magpagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan ay iyong pinagbabago at itinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, na Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaong. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ibinulat niya sa akin ang aking patutuhan. Ang ganap kong makapiling ang Diyos Ama. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan. Kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan. Kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkahit inuming pagkakaisang binibigay, kami niloob mong makapakinabang kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamungan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa libutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong nisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag,
na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahalabiran ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging talisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa palinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal